And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapatid. And once again, we're back in the air. No? And salamat sa Panginoon. No? This is Friday. We're now on the Friday and last day of our broadcast. At salamat sa Panginoon na meron po tayong magandang panahon ngayon. Bagamat medyo nagbabadya na naman yung bagyo po nakasunod, yung Sioni. Alam niyo mga kapatid, lumalakas po lumalakas na sa north. And sabi ho ng Pag-asa na talaga naman minsan may pag-asa pero walang pag-asa. Pero sabi naman po ay meron na baka magkakaroon dito na sa Central Luzon and Metro Manila ng pag-ulan-ulan. Pero alam niyo mga kapatid, ako naniniwala na ang Panginoon pa rin nagkokontrol sa lahat. And may kasunod na naman po ito, Tonyo. Alam mo to si Rolly talaga, malakas talaga tong Rolly na ito Alam nyo, sinimulan to ni Rolly, hinatak si Sioni, hinatak si Tonyo. Meron pang kasunod si Tonyo Pero ang isang pinapasalamatan ko lang mga kapatid, itong si Rolly madali naman itong manghina. Kaya wala akong problema. Madali manghina yan si Rolly. Kaya huwag kayong gaano matakot. Wala na, lumabas na si Rolly mga kapatid. Pero ang dala-dala niya ngayon yung mga atak No? Well anyways, magandang umaga po at ako'y naniniwala you enjoy the program, yung impormasyon pangkalusugan. And Ben, I'm telling you, last night, man, it was a great premiere night ng Staying Alive for the Focus Team. And keep tuned in kasi kami po dito lahat ay nag-uusap-usap katulad nga po na sinabi ko sa inyo mga kapatid. God is the main director dito. At siya rin po ang pinaka-main producer. Nagpapagamit lamang po tayo mga kapatid. Kaya every program na nandito, ako po'y naniniwala na ito po'y kapakipakinabang. Mamaya ay meron po akong babasahin sa inyo na message po dito at ako'y natutuwa at salamat po kay Ma'am Ellen na nagpadala po sa akin ng message, and talagang you have no idea kung paano nyo pinasaya at lalo pa na naging in fact ito ang gusto ko marinig kung gaano ang nagagawa po ng programa pong ito. And ako'y naniniwala na malaking tulong po ito sa mga pampamilya. You understand what we're trying to do here? We're trying to come into your family and help you. Okay? That's the main objective of this program. And I hope this will be a great help to your people, to your family, to your kids, at sa lahat po ng nangangailangan sa pamilya. Alam nyo mga kapatid, ilang pamilya po ngayon ang in trouble. Napakaraming pamilya po ngayon. You see, there's not only one family, but many families. In fact, the percentage mga kapatid ng mga pamilya na mayroong problema ay napakalaki kaysa doon sa walang problema. Did you get that? Okay, yung percentage mga kapatid ng mga may problema, pamilya na mayroong problema ay mas malaki kaysa doon. I'm talking about trouble in the home. Ako na may niniwala na bawat tao may problema. Pero yung nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng problema sa tahanan, mga kapatid, mas mataas kaysa mapayapang pamilya. Kaya we are here to come to your house if you will just, or to your family, if you will just allow us to help you, then we're very much and more than willing to help you. Okay? Alright. Atin pong ipagpapatuloy. Mamaya po ay meron tayong mga ilan na mga nagpagsisimula po tayo ngayon mga kapatid ng field reporting, and we'll just try na magkaroon po tayo ng
field reports sa ngayon. And the field reports ay gusto ko lamang malaman kung paano po nakakatulong ang programang ito. And kukumustahin natin yung mga nasa field, mga kapatid, no? Kasi matagal na po tayong hindi nagkikita-kita Kaya gusto ko pong malaman kung ano po nangyayari na. Ako naman po hindi nakakapunta doon sa area, pero ako'y nagpapasalamat. Katulad kagabi, nandito yung ilan sa mga fathers, nandito, and natutuwa naman ako at kanilang inaalalayan yung kanilang mga anak. No? Kaya mga kapatid, ito ang yan ang mga gusto kong marinig, kung ano ang nagagawa ng programa natin. And because I don't want to waste money, with this program, all of this gadgets, lahat nandito, mga technologies, lahat po yan, it involves money, And sapagat it involves money, then I don't want to waste money. Kasi gusto ko po talaga na merong nangyayari, gusto ko po na meron pong natutulungan. Kaya nga po mga kapatid, dapat malaman din natin, marinig din natin mula sa inyo kung ano po nagagawa ng programang ito. Ano po? Alright, and ipagpapatuloy po natin yung ating aralin. Alam nyo, maganda po yung meron lamang po akong babalangkasin po sa inyo sapagkat alam nyo, nakakatuwa, no? Kasi po, may mga, ako na may naniniwala na yung mga nakaabot ng programang ito bago po sila mag-asawa o habang nagsisimula pa lamang or dito na po sila sa church nag-establish ng family, dito sila nakakuha ng mapapangasawa. Narinig nyo ang testimony ni Baby, Bagyon, silang dalawa ni Michael na dito na sila nagtagpo. Narinig nyo naman po ang testimony ni Conrad, ni Christy, no? And narinig niyo rin po ang testimony ng mga hindi yun nakapagsimula dito sa church. So makikita niyo po, some of them, they journey in pain. You see, they journey in pain. Ang kanilang journey, mga kapatid, ay pain journey. So, mas maganda po yung healing journey kaysa pain journey. Okay? Now, di bali nang medyo nag-journey pa kayo, namumuhay pa kayo, pero ang pinakamaganda naman, kahit na may problema po tayo, at least, yung pong ating journey ay nasa healing stage na, kaysa naman sa nasa pain lagi po kayo. Nakakalungkot po yun. So there's a way, mga kapatid. To be honest with you, at lagi ko po itong sinasabi sa inyo, the Bible has the answer. Wala hong hindi po pwedeng lutasin ng Biblia. Ang Biblia po ang pinakang kasagutan sa lahat ng bagay. Okay? Kaya may solusyon po ang Biblia. Okay? Wag niyo pong tatalikuran ito sapagkat ang Diyos ang nag-establish ng family, then ang Diyos din po ang may solusyon sa lahat ng problema when problem arise in the home. Okay? Kaya God has the answer. Wag po tayo. Sabi ko nga nung Sunday. Oh, no, it was Wednesday. Yeah, Wednesday. Sabi ko nga nung Wednesday. You might be in bondage, pero don't lose your hope. Don't lose your hope. And sapagkat you're just in bondage, Pagka dumating yung magpapalaya sa iyo mula sa bondage, tapos na ang bondage. See? Kaya yan ang pinakamaganda, mga kapatid. Okay? And I hope ang programa pong ito ay patuloy na katulong. Inuulit ko po, mas maganda po na nasa healing journey na kayo kaysa journey of pain. You see, marami kayong tinitis. Now, listen to me now. The reason why we have this program at naunawaan ko, nabuksan ko po ang program na ito at minarapat ko po na mag-deal more on family, mag-deal at mag-spend ng more time in or about family because nakita ko po, mga kapatid, napakarami po mga misinformation all over the world. The world has her own system. May sistema rin po ang mundo on how to build a family. But listen to me, it's not the world that established the family. It is God who established the family. Therefore, what the world can do for the family is just to destroy the family. You see? That's a world system. You know what the world system is doing right now?
They're just destroying God's way, the God's system, God's way of family. Listen to me now. Wala hong i-establish na grupo or institution ang Diyos na makakasakit at makakasira sa tao. You see? Kaya po yan nakakasakit at nakakasira kasi dinadagdagan natin ang pamamaraan ng tao. Tanggalin po natin yung pamamaraan ng tao. May pamamaraan ng Diyos kung paano niya i-deal, palalaguin ang family. Kaya wag niyo pong kakalimutan yan, mga kapatid. No? Let's keep tuning in. And again, we want to come in to your home and help you. Kaya tayo po ay magsama-sama, mga kapatid, sa papalago at pag-ayos ng ating pamilya. Okay? Alright. Now, dito sa binasa po natin, babasahin ko po ulit, mga kapatid, at magbibigay lamang po ako dito ng ilang pansin, no? Papansinin po natin, no? Nakita ko po na nawawala na po sa pamilya po natin. Alright, I'm talking about to the spouse. Lahat po, maglalaki, magbabae, sa mag-asawa po ang tinutukoy ko rito. Okay? 29 of the book of Ephesians chapter 5. Here's what the Bible says. For no man ever yet hated. Okay? Sa 28, ito po ang sabi. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Okay? Now, you see, napaganda po ng comparison dito ng Panginoon. You see, akalain nyo, bigyan niya ng importansya yung mag-asawa na katulad kung paano binibigyan ng Diyos ng importansya yung church. You see how much the Lord loved the church that He gave Himself for it? See, He shed His blood for it. Grabe po, mga kapatid, napakahalaga. So, sabi ng Biblia, bigyan mo rin ng importansya ang iyong asawa na kung paano binigyan ng importansya ng Diyos ang kanyang iglesia. See that? Look at the sacrifice. I will focus on sacrifice here, brethren, kasi alam nyo, ito na po ang nawawala. Ang problema po, nakikita nyo po ba mga kapatid na problema sa family ngayon? Whether the man or the husband or the wife, kapatid, nawala na ho yung willingness to sacrifice. Nawala na po yan. Now, kung inyong mapapansin, kung inyo po maaalala, ang aking pong dinil last Tuesday, I think, or not the other week, no, last Friday, ay kung paano mananatiling attractive ang lalaki sa babae. Kung paano mananatiling attractive yun pong asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Now, ang pinakamahalaga po dyan is the word sacrifice. At kung paano mag-sacrifice, these are the two words that are involved in sacrifice. Nourishment and cherishing. You see, kinakailangang i-cherish mo at kinakailangang i-nourish mo ang iyong asawa. Now, ibabalikan ko lamang po yun, mga kapatid. Alam nyo, ang ibig sabihin po ng nourishment ay yung pinalalaki po natin unto maturity. I'm not talking about physical, yung build natin sa katawan. No, hindi po yan. Kundi ang tinutukoy ko po, yung pong loob, yung tao mismo, no, pinamamature, tinutulungan natin, i-rear up natin siya para siya lalo pang maging mature. You know, most of the fights in the home are caused by immaturity. Okay? Nakuha niyo po yun? Ulitin ko po. Halos lahat po ng away sa loob ng tahanan ng pamilya ay bunga ng kaimaturan ng isang asawa. Okay? Akalain mo na may naghihiwalay dahil lamang po sa cellphone? Akalain mo may naghihiwalay dahil lamang po sa selos? Now listen to me now, where is the trust? Where is yung matagal na pagsasama ninyo na nagsabihan kayo na I love you and I love you too. Now, nasaan na po yun? So, kaya ho nawawala ho yun sapagkat minsan ang nakakalungkot, sa halip na habang tumatagal ang pagsasama, ay nabibuild up yung inyong trust sa isa't isa. Kung hindi po, ganun ang nangyayari. Lalong mali ang nabibuild up eh. Ang nabibuild up ay yung
selos, na kawalan ng tiwala sa bawat isa. You see, mga kapatid, itong pinakamaganda, ang pinakang tungkulin ng lalaki at mananatili ka na ikay attractive ay yung matuto ka na i-rear up mo, palakihin mo, turuan mo, tanggapin mo yung kaimaturan niya, and then turuan mo, tulungan mo na siya mag-mature sa iyong piling. You know, wag kang magrereklamo sa kanyang immaturity, but help her immaturity na ma-develop, mag-mature sa kanyang sa inyong relationship. Okay? Now, so it takes sacrifice. So makikita niyo pa rito, hindi lamang po yung nourishment, but cherish it, sabi ng Biblia. Okay? Now, tandaan nyo, aalagaan mo yon para mag-produce. Yan ho ang cherish it. Yan ang cherish. Kaya kinakailangan po tandaan nyo, siya yung magbi-breed. You know, para sabi ko nga niyan, para ka nag-aalaga ng manok na mangingitlog. Para dumami pa ang itlog at mag-produce pa ng maraming manok, alagaan mo munang mabuti. Alagaan mo mabuti ang manok para marami siyang itlog. At kung maraming itlog, maraming sisiyo. At kung maraming sisiyo, maraming pakinabang. See that? So ito po yung napakahalaga, mga kapatid. Kaya bibigyan po natin ng pansin ito. Iyan po yan. Now, but listen to me now. Itong dalawang words ito, hindi po to easy. Hindi po ito madali na basta lang, pag narinig natin nourish, madali lang. Pag narinig natin yung cherish, parang napakadali lang. Madali lang yung words. Pero yung proseso, kapatid, it takes sacrifice. At alam niyo, mga kapatid, ito na ho ang problema ngayon. Konti na lamang ang mga asawa ngayon na lalaki at babae na willing mag-sacrifice sa kaimaturan ng kanyang asawa. Nakita niyo po, alam niyo, hindi lamang po yung babae ang immature. Yung lalaki, nagpapahayag din po ng immaturity yan. See? Now, alam nyo, sapagkat minsan iniisip ng lalaki na siya lalaki, gusto niya siya laging boss. Pero kung tutuusin, pagiging boss, alam nyo ba ang ibig sabihin niyan? More responsibility. But are we really taking our responsibility as a man if you're the boss? If you want to be the boss, you've got to take the responsibility, the bigger and heavier responsibility in the home. If you want to be the boss. You see? Nakakahiya naman kapag ka ang mas magrabing responsibility, yung babae, yan lagi niloloadan natin at tayo nag-unload. Yan ang malungkot. Pagka nasa bahay po tayo, tayo po yung nag-unload. Yung lalaki nag-unload at niloload natin sa babae. Nakakahiya po yun. See that? So the point here, mga kapatid, is this. Okay? Ang bawat partner, bawat asawa ay dapat matuto na mag-sacrifice para sa isa't isa. You see? Para sa isa't isa. Bagamat ang punto po rito ay nasa lalaki, pero yan po ako'y naniniwala na kaya sinasabi ni Apostol Pablo dito, para maging halimbawa ho ang lalaki. Para maging halimbawa ang lalaki sa kanya pong sa kanilang mag-asawa. Ang lalaki ang pangunahin. Ang lalaki ang mangunguna sapagkat siya po ang leader. Dapat makita muna ang sacrifice sa kanya. Listen to me now. Sino sa mga lalaki po ngayon ang nagsasacrifice? No? Ang nagsasacrifice para po, mga kapatid, mabuo ang pamilya. You see? Ilan pa sa mga kalalakihan ngayon? At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na merong mga babae na they are very willing to sacrifice. No? Grabe ho ang kanilang pagsasacrifice, mga kapatid. Talagang mabuo lamang, manatili lang. Mapansin nyo, yung mga babae sasabihin na, asar na ko, grabe na talagang pasensya ko sa aking asawa, talagang ayoko na talaga, pero alang-alang sa aking mga anak. You know, now, what she was saying is, she is very much willing to sacrifice. You see that? Pero mga kapatid, alam nyo, ito po ay grabe ho ang ano nito Grabe talaga ang impact nito pagdating sa family. Dapat ang bawat isa, huwag matakot sa suffering, huwag matakot sa sacrifice. Huwag kayo matakot. Kasi, listen, ang inyong binibuild up, look at this, if you are the man of the home, okay, if you will sacrifice
No, pag sinabi ko pong sacrifice, mga kapatid, we're talking about here the immaturity of your partner. For example, immaturity ng iyong wife. Hindi mo nagugustuhan. Wag mong aasahan na ang lahat ng gagawin ng misis mo ay hindi mo magugustuhan. Wag mong aasahan din na ang magagawa ng misis mo ay lahat ng gagawin ng misis mo ay magugustuhan mo rin. Tandaan niyo, mga kapatid, yung sinasabing compatibility, kasi kaya kami ganyan, away kami ng away, hindi kami compatible. Forget it. Forget the word. Tanggalin niyo yan sa inyong dictionary, yung compatibility na yan. Walang mag-asawa na compatible. You see? Now, ang compatibility, mga kapatid, ang compatibility ay hindi yung nagugustuhan mo siya at nagugustuhan ka rin. No. Tandaan nyo, nagsisimula yan sa belief. You see? Ang compatibility is what you believe and what you value in your life. Okay? Tandaan nyo, kung kayo magkasundo kayo sa salita ng Diyos. Magkasundo kayo, kaya nga po ang pinagkaisa natin, pinagkaisa po tayo ng Diyos. Let's go back in the Garden of Eden. Let's go back nung binigay ng Panginoon si Eva kay Adan. Listen, nung nangangailangan, sabi ng Panginoon, hindi maganda kay Adan na nag-iisa. Okay? Tanong, binigyan po ba siya ng panibagong Adan? Ala? Yeah? Now, kasi kung ang compatibility ay kaugali mo, lahat, kaparehas mo, hindi mo na kailangan eh. Isa ka na mo. Gustuin mo lang ang sarili mo. Sana satisfied na tayo. Kontento na tayo. Kung ang kailangan natin, kaugali natin, kakulay natin, kalahat, yung kung anong meron tayo, lahat-lahat na, yan tayo, yan ang kailangan natin. No! Hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan mo, kapatid, ang isang, listen to me now, sundan niyo ako ng mabuti. Inuulit ko, nung si Adan sinabihan ng Diyos na hindi maganda sa iyo ang ikay nag-iisa, hindi siya binigyan ng panibagong Adan. Sapagkat hindi na kailangan ni Adan yon. Ang binigay sa kanya, Eva, na magkaiba. Kaya nga Eva eh. Eva. Yan, okay. Sila, now, so, hindi siya binigyan ng parehas niya na parang si Adan. Iba. Alright? Bakit? Hindi niya kailangan ang kaparehas niyang ugali. Ang kailangan niya ay bagong ugali. You see? Bakit? Because it can and it will push him to another level of his life. And that is what we call unto maturity. Okay? Now, pamature ng pamature, kapatid. Now, listen to me now. Pakinggan niyo po ito mo. Hindi man magandang pakinggan to, pero sa totoo lang, mga kapatid, ito ang totoo niyan. Pag nakahanap ka ng isang maayos na asawa at ang isang normal na asawa na matagpuan mo, isang normal, tinitiyak ko sa iyo, hindi katulad mo. Mukhang masakit pakinggan to, pero totoo ito eh. Ang isang normal na asawa, sinisiguro ko sa iyo, hindi katulad mo. Kaya kalimutan mo yung mga compatibility na yan. Pag nagkaroon ka ng asawa na kasing ugali mo, lahat, tandaan mo yan, hindi normal yan. Hindi normal yan. Sapagkat from the very beginning ng pag-aasawa, hindi ganun ang binigay ng Diyos kay Adan. Kakaiba. Nakita nyo naman sa mga pangyayari, mga kasunod na mga pangyayari, kung ano po ang nangyari. See that? So kaya nga ang kailangan, tatrabahuhin po natin yan. Mga kapatid, mga tagapakinig, nais ko po sabihin sa inyo, na ang pag-aasawa at pagkakaroon ng maayos na pamilya, maayos na pag-aasawa, tinatrabaho po yan. It does not come automatically na maganda, maayos na lahat. No, hindi po. Tinatrabaho po yan. Hindi yan basta lamang ganyan, mga kapatid. You see,
It takes sacrifice. It takes, kinakailangan yung ayaw mo, kinakailangan pag-aralan mo, tatrabahuin mo kung paano mo magugustuhan. You see, minsan kasi madali lang pong gustuhin ang itsura. Naunawaan niyo po yan? Madali lang gustuhin ang matangos ang ilong, madali lang gustuhin ang maputi, madali lang gustuhin ang kulot, madali lang gustuhin yung medyo macho-macho o yung sexy or yung, cute, Pero tatandaan ko po, sasabihin ko po yan sa inyo mga kapatid, sino mang cute, hindi yan cute all the time. Sino mang gwapo, hindi po yan gwapo all the time. Pagka yan po ay natutunan na magmura at magsalita na hindi maganda laban sa inyo, hindi nyo magugustuhan, tanggal na ang kakyutan, tanggal na ang kamatyuhan. You see that? But you listen to me now. Lahat ng gusto nyong mangyari at hinahanap nyo sa isang asawa, tinatrabaho po yan. Kaya nga, it takes sacrifice. So makikita nyo po rito, napakaganda. Tignan nyo mga kapatid. Sabi ni Paul po rito, maliwanag So ought men to love their wives as their own bodies. Okay? As their own bodies. Love. Okay? So, in other words, all right, let me ask you a question. Do you love your body? I'm talking about your physical body. Okay? Alam niyo mapati nakakalungkot nito, you love food but you hate your body. Di ba? Gusto natin kumain ng kumain pero isang araw, ayaw na nating makita yung ating katawan. You see, kaya yung iba, sinasalamin na lamang yung mukha, hindi na ho yung katawan. You see, pero alam niyo mga kapatid, here's what I'm saying, okay? So, love yourself. Love your wife as you love yourself. Okay? Now, listen to me now. Anong klase, personal muna tayo, anong klaseng katawan ang gusto mo mangyari sa sarili mo? Okay? That's why, nag-exercise tayo, nagpapalaki tayo ng muscle, gusto nating makakita ng chest, maayos, bicep, tricep, lahat, gusto nating makakita ng abs, lahat yan. Pero bago ka makakita ng mga bulky na mga muscles and makakita ka ng six-pack na abs, bago ka makakita ng ganyan, you have to work. Work out. Work it out. You have, trabahuin mo talaga yan. Now, ang sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong asawa na katulad ng pagmamahal mo sa iyong katawan. Ano mang gusto mong makita sa iyong katawan, you have to work it out. Okay? Ano mang gusto mong makita sa iyong asawa, trabahuhin mo. You see? Naunawaan niyo po yan? Gusto natin ng automatic, mga kapatid. Mga kapatid, wala tayo sa fast food. Na pagka pumila tayo doon, bigyan natin yung pera natin, may kapalit na kaagad na pagkain. No, hindi ganon. Tinatrabaho. Yung chest, bulky na chest, yung six-pack, tinatrabaho po yan. Lahat po yan ay tinatrabaho. Gusto mo makakita ng isang maayos na asawa, hindi lamang sa panlabas, kundi panloob higit sa lahat. Alright, trabahuin mo. There is the two words, nourishing and cherishing is involved. Okay? Kaya mahalaga po yan. Ngayon, kaya itong mga bagay na ito ay wag po nating kakalimutan. Kaya yung pag-aaway, yung hindi pagkakasundo, it is because hindi yung kabagay ng iyong pag-uugali. But do you understand that as you rear, as you cherish, and nourish your spouse, okay? Do you understand that you yourself is also growing unto maturity? You're also maturing. Natututo ka ngayon na tumanggap ng hindi mo dating tinatanggap. Kasi nung una, parang tayo lang lagi ang tama eh. Parang pag nagkamali yung ating asawa, parang hindi tayo nagkakamali. Pag nagkasala yung asawa natin, parang feeling natin, grabe, nagkasala ka naman. At ang feeling mo, hindi ka nagkakasala. Hindi po ganon. Ngayon, as you rear him or rear her, ikaw naman personally, lumalago ka rin. Tumitibay ka rin. May natatanggap ka na dating hindi mo tinatanggap. Kaya, alam niyo mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Bago po tayo magkaroon ng field report, ay babasahin ko po ito. Ako'y natutuwa mga kapatid, kaya salamat sa nagpadala po ng
sulat na ito, no, nagpadala ng message na ito. Hindi ko na lamang po babanggitin, no, kanyang pangalan, pero mga kapatid, sabi niya, alam niyo po, dahil sa pakikinig ko lagi ng preachings niyo, kaya nagkabalikan uli kami ng asawa ko. You see? Napakinggan ko sa Baptist lunch yung preaching nyo about forgiveness sa asawa. See? Mga kapatid, totoo po yan. Hindi ho madali na tanggapin at magpatawad. Pero it takes sacrifice. You have to sacrifice, first of all, your own, yung ego mo, yung pride mo, yung nararamdaman mo, yung pain. You have to accept it. Kapatid, in every sacrifice and every work, sasabihin ko po sa inyo, walang trabaho na easy, na nagbibigay na makakaayos ng pamilya. Kapatid, lahat ng trabaho sa pamilya, it's not easy. You see, lalong-lalo na sa mag-asawa. Now, tama yung sinasabi niya, meron pong pain. Sabi ko nga po sa inyo, yung pain of the past, napakahirap pong tanggalin, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, ay pinakamaganda na makita po natin dito yung kung paano mahugot. Sabi ko nga po sa inyo kanina, mas maganda na magkaroon ka ng healing journey kaysa pain journey. Na nabubuhay ka rito, puro pain. Mas maganda, healing, kapatid. And listen, yung ginawa niyo po na kayo ay natutong magpatawad, napakaganda. Napakaganda po yun. So makikita po natin dito, mga kapatid, lahat po talaga ng maayos na pag-aasawa, pamilya, ay talagang tinatrabaho po yan. Tinatrabaho yan. Kaya maganda po yung nakita ko po na ginawa ng Panginoon. At kung paano nakakatulong ang programang ito, tignan po natin lagi, kung ito po, kapatid, ay sinasabi ng Biblia, therefore, lagi pong effective yan. Kasi wala na pong ibang makakatulong sa atin maliban sa kung sino ang nagtayo ng pamilya, at sapagkat siya ang nagtayo ng pamilya, siya rin po, mga kapatid, ang merong kakayanan na magbigay sa atin ng instruction. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, napakahalaga ito kasi napakarami na po tayo ngayong misinformation. No? Maraming na may misinformed, no? At hindi po maganda. Hindi ho maganda ang kanyang ang mga tinatanggap ng tao ngayon. Tingnan niyo kung ang natanggap nila mula sa sanglibutan, mga kapatid. Accepted na pwede na maghiwalay. Accepted na, ito lahat naman halos may problema . So parang okay na. Pero mga kapatid, may solusyon ng Diyos. May pamamaraan ng Diyos. Kaya wag kayong makontento. Wag kayong mag-settle for less. No, kung may pamamaraan ng Diyos. Ngayon, napakahalaga po nito pagka inisip po natin lagi, mga kapatid, na hindi lamang sasabihin natin nag-survive tayo sa isang problema. Pinakamaganda, tumubo pa tayo, lumago pa tayo, umasenso pa tayo. Kasi yun ang pinakamaganda. Mahirap po yun. Paggising mo sa umaga, ang magigising mo at makikita mo yung kaaway mo. Kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig ngayon, ang asawa mo ay hindi mo kaaway, katulong. You see, nakita niyo po, mga kapatid, sinabi ng Diyos kay Adan, I'll give you a helpmeet. Helpmeet. You see, magmi-meet ng iyong pangangailangan. Okay? Now, bibigyan kita. Alright? Hindi ka away. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng partner para magbibigay ng problema. Bibigyan ka ng Diyos ng partner para magkakasama-sama kayo. Kaya nga, you are one. You see? Now, kung titignan nyo sa mga previous na pag-aaral po natin, pinagsama kayong dalawa ng Panginoon upang ilunsad ang purpose ng Panginoon na padamihin ang mga tao ayon sa imahe ng Diyos. So, magpuproduce po tayo ng ganun. Okay? Alright. So, salamat. At meron pong mga
mga tumatanggap at natutuwa sa programa po natin, nagpapahayag na sila ay natutulungan. Could you imagine ito mga kapatid kung sila ay nagkahiwalay na? So dahilan lamang po sa pakikinig. Kasi pag nagkahiwalay po, alam niyo po ba yon? Na pagka nagkahiwalay ang mag-asawa, paano na yung anak? Saan na naman sila aasa? Ano na naman klaseng buhay? Wala ko na naman silang parents or parents, mother, father, image. Wala na. Mawala na naman po yun. So ano naman ang image nila ngayon? Yung ipapakita sa kanila ngayon ng mundo, sira na naman. Wow. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi niya, in-emphasize niya, sa kapakikinig ko sa Baptist Lunch, napakinggan niya yung message about forgiveness. Kayo natuto siya magpatawad sa kanyang asawa. And now nagkabalikan na po sila. Amen. Thank you. All right. Okay. At ngayon dadako po tayo ngayon sa field reports mga kapatid at nasa ano po natin ngayon, nasa field po natin, kasama po natin ang nasa field po ngayon ay si Maki at si Maki po ay nasa kanyang area at ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na sabi ko, subukan natin na makumusta natin yung mga kasama natin dyan sa inyong area. Okay? Alright. Maki, magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo po lahat. Yeah. Yan po si Maki. At kasama po nila ang isang pamilya na nandoon po sa kanilang area, mga kapatid. At si Maki ang leader po ng Southeast area. And ako po nagpapasalamat na ang Southeast ay patuloy na lumalago at patuloy nagpo-produce ng mga Kristiyano, and salamat sa Panginoon. Okay. Maki, sabihin mo, ikaw na magpaliwanag kung exactly kung nasaan ka ngayon at anong area at kaninong pamilya ka kasama. Opo, magandang umaga po sa inyo po lahat. Nandito po ako ngayon sa Signal at dito po sa amin pong area sa May Pag-asa. At ngayon po ay kasama ko po ang family ng Mondihar family. Mondihar family, yan. Yes sir, Mondihar family. At mamaya sila na po ang magpapakilala po sa inyo. Ano po, sa kanila pong pangalan, sila na magsasabi sa kanilang pangalan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil na ito pong tahanan po na ito ay talagang ginagamit po ng Panginoon. At sila po ay bunga po nila Sir Eugene at nagpapasalamat po ako since then ay nung una ay nag-involve lang sila, pero nung nag-start na dito po naging Bible study area ay pinagpala po ang tahanan po na ito at ginamit po talaga itong tahanan po na ito dahil nung nakita ni Sir yung pangangailangan ng magkaroon ng Bible Study Center, ang ginawa niya, ni-renovate niya yung bahay niya, pinalakihan niya para maging Bible Study Center. Wow, amen. Conversion yun conversion. That's good. Okay. Sige, pwede na ba natin makausap sila at ma-introduce yung kanilang pamilya? Opo. Ito po si Sir. Sige po. Magandang tanghali po sa inyo. Pastor, magandang hapon po. Ako po si Father Rick Mondiar. Pasalamat po ako sa araw nito na sa opportunity na binigay po sa akin na ma-interview or makapagbigay ng konting message po sa church po sa bilang isang haligi ng tahanan po. Kumusta naman po kayo? Kumusta po kayo? Si Mrs. Pakilala niyo rin po Mrs. niyo. So para sa ngayon po, okay naman po yung kalagayan po namin. Maayos naman po, wala pong anumang nagkasakit during the quarantine. Maayos naman po ang pamilya ko po at lalo-lalo na sa pang-spiritual na bagay po.
Yeah. Natutuwa po ako na wala po nangyari at malusog kayong lahat. Paki-introduce niyo rin po yung misis niyo po. Kung hindi po ako nagkakamali, yung katabi niyo, misis niyo. Aking bahay, anak niya po. Siya po sa isang po. Medyo naghahang lang po. Medyo naghahang lang kasi alam niyo talagang kahit sabi ko nga po sa inyo talagang may problema talaga ang mga net natin ngayon. But anyways, medyo talagang kahit saan meron talagang problema ngayon. Kagabi nagkaroon po kami ng problema po rito, no? Okay, yan. Okay na. All right. Pakiulit lamang po kasi kanina medyo naghang po kayo. Pakiulit lamang po na ma-introduce niyo po ang misis po ninyo. Pastor, ang pinakakilala ko po ng aking may bahay, sa isang may bahay po. Yan po yung katabi niyo. Annabel Mundiar po. Yan po yung katabi niyo, Brother Rick. Opo, sir. Okay. Yeah. Yung sigurado ko yung nasa kaliwa, hindi yung nasa kanan kasi si Maki yung nasa kanan eh. Si Brother Rick po ay retired Air Force po siya at salamat sa Panginoon na talagang ang Panginoon ay gumawa po talaga sa kanya, talaga nag-work sa kanya. Akalain niyo po, yung bahay niya kinonvert niya mga kapatid na sana ho gagawin niyang paupahan. Pero nagbago po ang isip niya. Nakita niya ang pangangailangan ng pagtitipon. Kaya ngayon, doon po sa lugar ng Pag-asa, yun po ay ginagamit niya na nagtitipon po sila doon at kinonvert niya para maging parang auditorium mga kapatid. Pag nakita niyo pagka Sunday, talagang ang arrangement katulad din kila Brother Tony, no, na parang ginawa po nilang chapel, maliit na chapel. Kaya salamat sa Panginoon, no? Iba talaga nagagawa. Brother Rick, ngayon sa nakikita niyo po, nandito tayo sa programang The Baptist Lounge and most of the time, ang tinatalakay po natin dito ay patungkol sa pamilya. Ito po ba ay nakakatulong po ngayon personally sa inyo pong pamilya? Po, Pastor, actually po, napakalaking bagay po yung ganitong church na ano po sa pamilya kasi talaga pong pagtitibayan niya po ang pagsasama bilang mag-asawa at pati po mga bata. Napakalaking bagay po sa amin yung may salita ng Diyos kami pong naririnig mula po sa inyo at yun po ang aming bilang pinang idea po na kung paano namin i-handle yung pamilya ko po sa po, sir. Okay. Yeah, amen. Sa inyo po, Ma'am Annabel, pwede ko po ba kausapin si Ma'am Annabel? Medyo, yeah. Sa inyo po, Ma'am Annabel, kumusta po? Ano naman po, alam ko nakikinig din po kayo sa programang ito. Bilang isang asawa, ano naman po ang nakita nyo na naitulong ng programang ito sa inyo bilang isang asawa? Ang naitulong ng programa, Pastor, makataas po na maano namin sila sa tamang kanilang araw-araw. May mga kumalak medyo pa po din kaya medyo na minsan sa araw-araw na yeah. Mas maganda siguro kung may mag-i-interpret eh. medyo naghahango ng konti. But anyways, mga kapatid, alam nyo, babalikan po natin sila at alam ko po, ito po'y napakalaking impact po nito. Kahit na po ako bilang pastor, yung mabalitaan ko lamang na ang mga kapatiran ay nasa maayos na kalagayan, maganda po ang ating nagiging kalagayan nila, yung nasa field. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi ko po sila naaabot, pero the fact na ngayon, makikita ko po ngayon, ang pamilya Mondihar, nandiyan si Brother Rick, nandiyan si Ma'am Annabel, at mismo si Maki, ang kanilang leader, ay nakikita, naaabot, nandun sila sa kapaligiran, nakikita po nila kung anong meron sila doon. Mga kapatid, labis-labis po ang aking kasiyahan. No?
Labis-labis po ang aking kasiyahan. Kaya, Brother Rick, maaring na, I don't know, hindi pa siguro nababanggit sa inyo ni Maki, pero alam nyo, bagamat kayo ay merong nasa kalusugan, maayos ang inyong kalusugan, pero isasama ko po kayo sa programa po ng simbahan natin. Ang programa ng simbahan natin, meron po tayong feeding. Itong feeding ministry na ito ay meron pong nag-sponsor po nito, no? At ang feeding ministry ay hindi po ito pagpapakain ng kanin, lugaw, whatever. Kayo po ay makakatanggap. Dadalhin po dyan sa inyo ni Maki, i-deliver po dyan sa inyo ni Maki, kasama po yung host ng impormasyong pangkalusugan. No? Yung ang tawag po nito ay it is not just a food but superfood. Dadalhin po dyan sa inyo. No, dadalhin po dyan sa inyo. Kayo ang unang-unang recipient dyan sa area na yan, sapagkat kayo ang unang-unang na-i-report dito sa ating unang-unang kasaysayan ng field reporting. No? So, kaya kayo po ay pinagpala ng Panginoon sa araw na ito. No? Ito po ay hindi lamang minsan, kundi ang initial po nito ay 2 months. Makakatanggap po kayo ng food supplement, no, na superfood supplement for 2 months. 2 months. Na lalo pa po na magpapatibay hindi lamang po sa inyong spiritual kundi sa kalusugan sa inyong pisikal. Ano po? Kaya ako po'y natutuwa kasi meron lamang tayong konting problema sa komunikasyon ngayon. Hindi ko gaanong maunawaan yung sinasabi ninyo kasi parang napuputol-putol po. Ano po? Pero bagamat ganon, ay ako ngayon po ay nagpaparating na sa inyo, nagpapaalam na po sa inyo na mayroon pong darating na pagpapala po sa inyo. Okay? And kaya sa araw na ito, kayo po ay pinagpala. So, go ahead po. Pastor, maraming salamat po sa inyo at sa nag-sponsor po ng supplement po. Maraming salamat po. Amen, amen. And kayo po meron po ba kayong anak na above 20 or 20 years old? Meron na kayong, wala pa? Wala pa po, sir. Wala pa. Bali, panganay ko po ay 16 years old po. 16. Parang may nabanggit ka sa akin na meron kang anak na 21. Mama Annabel, nagbibiro lang ako, ha. But anyways, so salamat sa Panginoon. So ako po'y naniniwala na patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon sa decision nyo po na ginawa ng inyong sana paupahan na bahay ay kinonvert nyo na igamitin sa gawain ng Panginoon. Ang dinig ko, dyan din po kayo naglagay ng ng studio, di ba? Opo, sir. Opo, sir. Yeah. Second floor po. So dyan yung anong floor po? Anong floor? Second floor po. Second floor. Could you imagine that? Mas mataas pa yung studio nila kaysa studio natin eh. Sila po ay merong doon po nagpo-programa yung fathers at saka yung mothers. Di ba? So nakita ko kahapon si Sister Nelia, si Jackie, si sino pa yung Ma'am Winnie po, sir. Ma'am Winnie. Jackie. Ma'am Tess po. Yeah, si Tess, ang asawa po ni Brother Eugene. At si Brother Eugene naman, nag-host po siya ng kasama nyo na nag-host kayo ng mga fathers. Opo, sir. Malaking encouragement po kayo. Hindi nyo lamang po alam kung gaano kayo nakaka-encourage sa mga mothers saka sa mga fathers. I'm telling you, mga kapatid, kayong mga nandyan sa Southeast, no, yan po ang inyong local TV station. You know, yan ang inyong local TV station. So, you watch dyan sa inyong area. No, kaya pinakamaganda, kayong mga nandyan sa area, pasapasahan nyo, ipasa nyo yung mga link ninyo, ipasa nyo dyan sa mga kaibigan ninyo dyan. Kahit hindi po taga-church, let everyone na makita. Kasi, tingnan nyo po, yung pong binasa kong sulat ngayon,
ay hindi po yun hindi po yun taga sa atin. You see, nakinig lamang po siya. Imagine kung gaano po at sino ang matutulungan ng programa po natin. See, dyan po yun ma-accomplish yung programa or yung purpose ng programa po natin. Napaganda na ma-accomplish po natin yan. At nakita po natin talaga nakatulong. Nakita na, imagine kung sana mayroong broken family na naman. Kung hindi po nakapakinig. Imagine isang pamilya na naman ang sira na naman. Pero dahilan sa nakapakinig sa programa ng Baptist Lunch, binalikan, tinanggap niya ang kanyang asawa. Wow. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Alright, Brother Rick, Ma'am Ellen, thank you very much. Maki, bahala ka sa kanila, ikwento mo lang sa kanila and off the air kung paano nila matatanggap yung pagpapala, no? And meron ka pa bang sasabihin? Wala na po. Maraming salamat po. Hindi, wala ba si Eugene dyan? Wala si Eugene? Andito po, sir. Andito po. Amen, Brother tanghali Eugene. po. At Alright. sa mga viewers natin, magandang tanghali po. At ako po ay nagpapasalamat sa ating programa sa church, The Baptist Lunch. Alam niyo po, Pastor, napakalaking bagay po ito sa akin na binigyan niyo din po ako ng opportunity na mag-host po dito sa area po namin. Amen. Yun po ay patungkol din sa mga fathers at sa buong family ang aming pinag-uusapan po dito. Yeah. Maraming salamat, sir. Malaking pagpapala po kayo sa amin. God bless po. Amen, amen. Si Brother Eugene, siya po ang host ng local TV station po dyan sa Southeast. At yung kanyang misis naman ay nag-host din sa mga mothers, no? Anong title nung yung programa sa mga mothers? The Virtuous Woman and sa mothers po at ang sa akin ay As For Me in My House. Wow, pambihira. Kalain niyo po yan. Alam niyo, kung mag-tune in lamang po, no? Kung mag-tune in lang, sa totoo lang, kung mag-tune in lang ang maraming tao sa programang ganyan, wala akong masisirang pamilya eh. Walang masisirang pamilya. Napakaganda sana. Nakalain niyo po yan, samantalang yung mga senador, congressman, isinusulong yung divorce, paghihiwalay, pagwawasak ng pamilya. Tayo naman nagsusumikap tayong ayusin yung pamilya. Ito mga tinamaan ng itong dapat hindi na binuboto to yung mga ito eh. You see? Talagang kung alam mo kung papansinin natin itong mga politicians na ito, makakalbo tayo rito. Mauubusan tayo ng buhok dito. Yeah. Pero salamat sa Panginoon, Salamat sa Panginoon. May pag-asa. Amen. So, Amen. maraming salamat, Brother Eugene, Brother Rick, and Ma'am Annabelle. Thank you very much. At magandang tanghalian po. At I hope tapos na kayong mananghalian kasi mag 1 o'clock na eh. Tapos na po ba kayo? Paano po kami? Medyo nag-cut na naman. Manananghalian kayo? Manananghalian pa lang? Opo, kakain pa lang daw po kami. Kayo, kayo. Okay, sige. Sige, pwede namang ipadala na lang. All right. Thank you very much. Thank you. And enjoy the rest of the day. All right? Okay. Mga kapatid, maraming salamat. Yan po ang una nating field reporting. And then sa mga susunod, makakarinig na po tayo mula sa iba't ibang area, mga kapatid, para makumusta po natin sila, no? And ako po'y naniniwala na marami hong mag-i-enjoy sa ating pong programa, no? And yan ang gusto ko malaman, na bawat isa na hindi po natin ang simbang ito ay talagang family church, no? Hindi po tayo maghihiwa-hiwalay bilang isang pamilya, sapat nagtuturo po tayo na ang pamilya ay dapat maayos. Okay? All right. And again, hindi po tayo maghihiwa-hiwalay dito. Hindi po natin tatapusin ang programa na wala po tayong pagbibigay pugay sa atin po mga frontliners sa panahon na katulad po nito. Okay? And then para sa mga frontliners, mga doctors, nurses, kapulisan, kasundaluhan, lahat ng mga volunteers and enforcers na nandyan po sa kalsada, ito po ang pagbibigay pugay namin sa inyong mga frontliners.
See all the wounded, hear all the desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering. Come, let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pour the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come, let us break the bread. Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our king, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pull the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Alright, once again, maraming salamat po. At huwag po nating kakalimutan, mga kapatid, ang atin pong service is coming Sunday. Let's have a great Sunday services and invite more first-time visitors. Let's bring more first-time visitors sa atin pong mga bahay. Continue to adopt a family and also ipasa po natin yung ating link, mga kapatid, no? And let's get more people get saved and get baptized. And let's continue to grow in the midst of this pandemic crisis. Thank you and enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all.